Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Dahil sobrang daming nagre-request, nag-restock na ako ng sizes ng Salvame t-shirt, JD t-shirt, at meron na uli tayong gabunan hoodie na color black, gabunan hoodie na color white, at ang pinakabagong hoodie natin, Beast Mode hoodie. Nariyan sa screen ang samples ng pictures at kung sakaling gusto nyong umorder, nariyan ang link ng Shopee sa ibaba. At para naman sa international shipping, nariyan ang link ng Facebook page. Muli dahil sobrang daming nagre-request ng restock, nariyan na. Paunahan na lang. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na si Pablum. Walang eksaktong taon. Barrio Norte, Iloilo. Maagang nabiyudo itong si Lolo Tuti. Lahat ng mga responsibilidad ay naiwan sa kanya. Sa awa ng Diyos naging maayos naman ang lahat. Napasunod naman ang lahat ayon sa habilin ng ina. Maliban sa bunsong anak na si Nanay Juaning. Lahat na yata ng katigasan ng ulo ay nasa kanya. Ni minsan hindi ito nakinig sa mga turo ng magulang. Kaya't maaga din ito nakapag-asawa ng isang mangingisda na si Tatay Jose. Kahit pa nung una, ayaw pumayag ng ama na mag-asawa ito sa edad na 14. Hindi mo na talaga ako sinunod, anak ka. Paano ngayon yan? Ano na lang ang sasabihin ng ina mo sa akin na pinapabayaan kita? Anak, alam ng Diyos na hindi kami nagkulang ng nanay mo. Sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Mag-iisang taon pa lang na mawala ang nanay mo. Ganito na ang pinagagawa mong bata ka. Saan ako nagkulang? Ikaw nga lang ang natira sa akin dahil ang mga kapatid mo may pamilya na din. Wika ni Lolo Tuti. Eto naman si tatay. Malaki na ho ako. Saka kasama ko po si Jose. Huwag po kayo mag-alala, tay. Masipag po siyang mangisda. Alam kong kaya niya akong buhayin eh. Kita mo, na kaya niyang tulungan ng mga kapatid niya. At saka tay, hindi naman po ako bubukod. Dito lang ho ko sa inyo, di ba Jose? Hindi mo ko kukunin kay tatay? Wika ni Waning. Anong palagay mong bata ka kapag nag-asawa ka, laro? Saka ano na lang ang sasabihin ng mga kapatid mo pag nagkataon? Pwede siguro, dyan kayo magpagawa ng bahay sa tabi ng bahay natin para kahit papano mabantayan at maalalayan kita. Diyos kong bata ka. Hindi ka man lang nagpaalam na magbubuntis ka na. Anong sasabihin ng mga kuya mo? Wika ni Lolo Tuti. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko naman po papabayaan si Waning. Kaya po nandito ko para patunayan na malinis ang intensyon ko. Saka nga po pala, kaya ko po siyang buhayin, meron po akong pwesto sa palengke, bale, 2 palapag po yun. Bahay po ang itaas, at yung baba naman po tindahan ng isda. Bala ko po sana doon eh. Doon ko po iuwi yung mag-ina ko. Bale po, bahay ko po yun, pinagawan ko lang po ng pwesto para may dagdag kita. Doon po kasi binabagsak yung mga isdang nauhuli namin eh. May ilang ding sasakyang pang dagat na pagmamay-ari ko na. Sa buhay po ngayon kailangan praktikal eh. Saka wag po kayo mag-alala. Pwede po kayong sumama sa amin. Walang nagawa ang matanda kung hindi sumang-ayon. Nakikita niyang maayos at responsable ang lalaki. Kilalang may-ari ng iilang sakayang pangdagat si Jose. Ganun pa man, hindi nakampante ang matanda. Naipagkatiwala ang anak, lalo pat napakabata nito nang magbuntis. Nagdaos ng simpleng pagtitipon ng pamilya. Kahit medyo nag-aalangan ang mga kapatid ni Waning, mas pinili nila kung saan ito masaya. Ganun pa man, gusto nilang maging maayos at formal ang pagsasama. Naging maayos naman ang lahat. Lalo pat bukas sa bawat isa ang pagtanggap.
Nakiusap si Waning sa ama na kung pwede ay hayaan silang makabukod. Gusto ng mga itong mapakita na kaya nilang tumayo na hindi nakadepende sa pamilya. Matapos ang araw na yun, sinama ni Jose sa pwesto ang asawa. Maayos naman ang buhay ng asawa ko. Yun nga lang, pagpasensyahan mo na kung medyo maingay lalo na kung bukas na ang pwesto sa baba. Ipapakilala kita sa mga suki ko. Sana maging bukas ka sa akin ha. Ano man yung mga hindi mo magugustuhan. Ayos lang naman sa akin saka kailangan ko ding masanay, pinili kita Pero nag-aalala ako sa ama ko. Mag-isa na lang siya sa bahay, matanda na yun Madalas, alagain pa. Parang gusto ko, isama muna natin siya dito Malapit lang naman Wala namang problema sa akin. Kaso lang, hindi lang natin alam sa tatay mo. Naputol ang pagsasalita ng asawa dahil sa narinig na katok sa pintuan. Napatingin sa isa't isa. Animoy wala naman silang inaasahang panauhin ng araw na yun. Sarado pa ang pwesto dahil wala pa namang isdang ilalatag. Tumayo siya at inalam kung sino ang nasa pintuan. Laking gulat nang makita ang isang matanda. May bitbit na sako ng kamote. Si Mang Ulay ang suki niya sa isda. Minsan lang itong bumababa para magpalit ng kanyang mga pananim kay Tatay Jose. Nagkataong sarado ang pwesto, kaya kinatok na lang ng matanda ang bahay niya. Nasanay itong laging bukas ang pwesto ni Jose sa kanya. Medyo ilag nga lang ang mga tao sa matandang ito dahil merong sabi-sabi na isa itong mangkukulam. Naku po, wala po akong ipapalit na isda ngayong araw Pagpasensyahan nyo na po baka bukas ko po kayo mabigyan. Naglilipat at nag-aayos kami ng asawa ko kaya sarado pa po yung pwesto sa baba Wika ni Jose. Alam ko, iho. Kaso, hindi ko na maibabalik ang mga dala ko, kaya dumiretso na ako sa pinto mo. Pasensya ka na kung nakaistorbo ko, ha? Hindi naman ako magtatagal. Babalik na lang ako. Nakakaamoy ako ng... Bigla niyang hinawakan si Jose at inamoy-amoy. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa na animoy sinusuri. Sa pagkagulat, napaatras ng bagya si Jose. Nagtaka sa ginawa ng karap. Hindi naman ito nagsalita ng kung ano pa. Bagkus nagpaalam na ito na babalik na lang sa susunod na araw kung bukas na ang pwesto. Tanging pagtango na lang ang naitugon ni Tatay Jose. Sinundan ng tingin ng papalayong matanda. Pinasok ang mga kamote at sinarado ang pintuan. Nagtataka man sa kilos ng matanda. Hinayaan na lang ito. Hinarap ang asawa na parang walang nangyari. Ayos ka lang ba? Parang nag-iba yung timpla ng mukha mo Sino ba yun? Saan daming kamote? Saan ang galing yan? Tanong ni Waning. Wala naman. May iniisip lang ako. Etong kamote kay Mang Ulay yung taga-bundok. Suwi ko sa isda Lagi yung naghahatid sa akin ng mga gulay at mga kamote. Ipapakilala sana kita kaso parang nagmamadali Nga pala, ayos lang ba sa'yo na maging katulong kita minsan sa pwesto? Saka pag nagpapalaot ako, pwede mo namang isama ang tatay mo dito. O hindi kaya naman, ihahatid kita sa inyo. Hindi naman ako gabi sa laot Pero alam mo na, hindi kasi iisa ang bangkang pagmamay-ari ko kaya kailangan nakakasama nila ako. Wika ni Jose. Ganun ba? Ayos lang naman sa akin, wala namang problema. Saka kaya ko naman siguro kausapin si tatay na samahan ako. Nga pala, ikaw lang ba talaga'y namamalakad dito? Yung mga kapatid mo hindi tumutulong? Tanong ni Waning. Sa akin to Hindi pa mana kaya ang mga kapatid ko nagpupunta lang dito kapag may kailangan. Nasanay din ako at bukas naman ang lahat para sa kanila. Kaso walang hilig sa pangingisda yung mga yun Napatango ang asawa.
Buong araw silang nag-ayos ng gamit. Hindi pa naman ganon kalaki ang tiyan ng asawa. Sobrang maselan ito lalo na sa pang-amoy. Kaya labis ang pag-iingat ni Jose. Lalo pat unang anak niya ito sa pinakamamahal na asawa. Maayos naman ang lahat. Masipag sa paghahanap buhay itong si Jose. Hindi man araw-araw na lumalaot, marami pa ring binabagsak na isda sa kanyang pwesto. Kahit buntis ay nakakatulong naman ang asawa. Akala nila'y magiging maayos ang lahat. Pero ang hindi nila inaasahan, ang malaking problemang kakarapin dahil lamang sa maselang pagbubuntis. Magtatanghali nang dumating at may bitbit na mga gulay si Mang Ulay para sana ipagpalit sa mga isda. Nilapag nito sa tapat ng pwesto ang daladala. Tumayo at sinisipat kung nasaan si Jose. Si Juaning ang nagbabantay ng mga oras na yon at nasa laot pa ang asawa. Nilapitan niya ang matanda. Sinita kung bakit hinarang sa tapat ng pwesto ang mga gulay. Akala niya kasi ay tatayo lamang ito at manggugulo. Tanda, bakit dyan mo naman nilagay yung mga gulay mo? May mga bumibili oh. Nakaharang ka sa daan eh. Mawawalan ng gana yung mga mamimili kasi humaharang ka dyan. Ang baho! Wika ni Juaning. Wala ba si Jose? Ay iha, pasensya ka na. Ako nga pala si... Pasensya. Hindi ako bibili ng gulay mo. Saka ang baho, naligo ka ba? Umalis ka na nga, baka malasin yung mga paninda ko eh. Kapag hindi ka umalis dyan, tatawag ako na magpapaalis sa'yo. Nakakaistorbo ko eh. Wika ni Juaning. Magaspang ang ugali mo, iha. Magdahan-dahan ka dahil hindi mo kilala ang karap mo. Wala pang tao na gumanyan sa akin dito. Kung ako sa'yo, ngayon palang humingi ka na ng tawad. Baka hindi ko mapigilan ng sarili ko. Nanlaki ang mga mata ng matanda na animoy galit na galit. Gustuhin niya man pakalmahin ng sarili. Dahil sa karap nakapagbitaw ito ng isang malutong na salitang Latin na kung saan malaki ang epekto sa taong paparatingan. Napapitlag ang dalaga na animoy may sumipa. Napakunot ang noo. Nung tignan muli ang matanda, biglang naglaho sa paningin niya. Napaupo siya ng may kung anong naramdaman sa katawan. Hindi man lang ito inaasahan. May ilang buwan pa bago ang panganganak. Naisip niya na baka kabag o hindi kaya gutom dahil hindi pa siya nakakakain hanggat hindi kasama ang asawa. Dahil masama na ang pakiramdam ng mga oras na yun, hindi na muna siya masyadong kumilos. Wala naman masyadong bumibili ng mga oras na yun, kaya naupo lamang siya sa gilid. Hapon na nang dumating ang asawa na nagtataka dahil may mga gulay sa tapat ng pwesto. Magtatanong pa sana ang asawa nang makita niyang namumutla ito na animoy nausog sa gilid. Dali-dali niya itong binuhat at pinapasok sa tahanan. Magtatanong pa sana nang biglang sumuka ang asawa. Sa pagkataranta, kumuha ito ng maligamgam na tubig. Pinainom sa asawa. Iniisip na baka napagod ng asawa kung kaya't nagkaganito. Pero imbis na bumuti ang asawa ay mas lalo pa itong nahilo nang malanghap ang amoy ni Jose na galing sa paghakot ng isda. Ay naku, pasensya ka na mahal, ang baho ko nga pala. Sandali lang ha, magbibihis lang ako. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Tawagin mo si tatay. Parang may kung ano sa tiyan ko, parang hinahalongkat eh. Dalin mo ko sa kanya at sa... Hindi na natapos ang pagsasalita nang bigla itong nahimatay. Sumigaw sa labas ng bahay si Jose. Nahingi ng tulong sa mga kalapit na pwesto. Agad naman silang inalalayan ng mga kakilala dahil malayo ang ospital. Sa sentro ng barangay nila ito dinala, malapit sa pwesto ng bahay.
Mabuti na lamang at may nakatoka at kagad silang inasikaso. Inilapag ang asawa sa higaan. Waning naman, ano bang nangyari sa'yo? Tulungan niyo po ako. Pakiusap, tulungan niyo po kami. Ay sir, paanong hindi sasama yung pakiramdam ng asawa mo? Ang lansa po ng amoy niya. Magpalit na ho muna kayo. Ako na pong bahala sa kanya. Nahilo lang yan dahil sa mga naaamoy niya. Buntis baka mo yan. Baka sa paglilihi. Saka magsuot ka ng damit. Ay kitang-kita ang buong katawan mo eh. Sige na, magbadali ka na, padilim na. Dadating na din ang mga kasama ko. Huwag kang mag-alala. Kami nang bahala sa kanya. Diyan lang naman ang bahay mo sa kabilang kanto, di ba? O sige na, bumalik ka kaagad. Kahit nag-aalangang iwanan ang asawa, kagad siyang umuwi ng tahanan. Hindi niya na nga namalayang nasa bahay na siya. Napahinga ng malalim at inayos ang sarili. Naisip niya rin na puntahan ang ama ng asawa. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagbitbit ito ng iilang gamit ng asawa. Palabas na sana nang makita muli ang supot ng mga gulay na nasa tapat mismo ng pwesto. Kung kaya't kinuha niya ito at pinasok sa loob. Naisip niya kung nadaan kaya ang matandang ulay. Ganun pa man, hindi niya muna ito pinagtuunan ng pansin. Bagkus ay nagmadali na itong marating ang bahay ng biyanan. Hindi naman gaano kalayo ang nilakad. Malayo pa man ay sumisigaw na siya. Para kang hinahabol ng kung ano Na paano ka? Nasaan ang asawa mo? Wika ni Lolo Tuti. Nasa sentro po ng barangay. Sumama po yung pakiramdam niya eh. Sinugod ko po dun. Halina po kayo, baka hanapin niya po ako eh. Wika ni Jose. Ano bang nangyari? Kapag may masamang nangyari sa anak ko, hindi ko na lang alam kung ano magagawa ko. Nagmadali silang marating ang sentro. Laking pasasalamat nila dahil inaasikaso na ang asawa. Maayos na ang lagay. Nakaupo na ito na animoy walang nangyari sa kanya. Nilapitan siya ng ama at niyakap. Nagtanong ang ama kung bakit ganon ang nangyari sa kanya. Pinaliwanag niya ang nangyari. Napayak ito nang mapagtanto na mali pala ang naging trato sa matanda. Hindi niya sigurado na may kung ano itong ginawa sa kanya. Magpapatawag ba tayo ng albularyo? Kasi hindi ka na lang humingi ng tawad eh. Alam mo palang ikaw ang may mali. Wag na po tay, maayos na po yung pakiramdam ko. Ewan ko po ba? Alam niyo naman po minsan yung ugali ko eh. Ang sabi po nung tumulong sa akin kanina, kailangan ko daw po magpasuri para matiyak yung kaligtasan ng bata. Wika ni Juana. Sabi ko na nga ba eh. Yung mga gulay, siya may dala nun, di ba? Siya yung nagdadala sa atin ng mga kamote. Hindi man lang kita naipakilala. Sana hindi na umabot sa ganito eh. Mabait yun. Matagal ko nang suki yun sa pwesto eh. Hihingi tayo ng tawad sa kanya. Doon na sila nagpaumaga sa sentro. Sa awa ng Diyos ay naging maayos na ang pakiramdam ng asawa. Bago magtanghalian ay nasa bahay na sila. Pinagpahinga na lamang ang asawa sa taas at si Tatay Jose na ang nag-asikaso ng pwesto. Binantayan niyang babalik ang matanda. Alam niyang ganong oras ito dumadaan sa lugar. Laking pagkadismaya niya nang hindi man lang dumaan ang matanda. Hanggang sa inabot ng buwan. Ni anino ng matanda ay hindi na nasilayan. May mga panahon na naisip niyang akyatin ang kabundukan kung saan nakatira ang matanda pero bigo siya sa paghahanap. Sumapit ang kabuwanan ni Nanay Waning. Medyo hirap itong maglakad dahil sa laki ng tiyan. Ganon pa man, dahil sa alalay ng asawa at ama. Sa tulong na din ng isang kumadrona sa sentro, nailabas ng normal ang bata. Wala namang kung ano sa bata maliban na lang sa mga paa nito na animoy malaki ang sukat para sa isang sanggol. Parang ang laki po ng paa, no?
Saka parang namamaga. Wika ni Waning. Ganyan talaga pag sanggol. Pag lumaki yan, magiging maayos din ang lahat. Ang importante, ligtas kayong dalawa. Huwag niyo na muna masyadong pinoproblema yung ganyan. Wika ni Lolo Tuti. Tama ang tatay mo, Waning. Naku, ang gwapo ng anak ko ah. Magandang pangalan ng Pablom. Magiging swerte ang batang to. Kaawaan nawa tayo ng Diyos. Mabilis na lumipas ang panahon. Nag-umpisa nang maglakad ang bata. Ang ipinagtataka nila, sa tuwing susuotan ng tsinelas o sapatos, palaging namamaga ang mga paa. Biglang lolobo na parang inipit. Pinatingin nila sa mga doktor, ngunit bibigyan lamang sila ng panandaliang lunas at babalik muli ang pamamaga. Naisip nilang ipatingin sa isang manggagamot. Ayon sa albularyong nagsuri sa lagay ng mga paa ng bata, gamit ang pagtatawas, isang sumpang walang lunas ang dumapo. Ipagpasalamat na lang daw ng pamilya na hindi sobrang lala. Marahil ay gusto lamang ng taong nagsumpa na magbigay ng leksyon sa taong nagkasala. Sinabihan sila na mag-alay ng sagrado para sa kaluluwa na nagsumpa sa bata. Dahil ayon pa dito, pumanaw na ang may gawa ng sumpa. Namatay na? Paano niyo po nalaman? At saka, matagal na po naming hinahanap si Mang Ulay para po manghingi ng tawad sa kanya. Wika ni Jose. Hindi ko kilala ang sinasabi mo, iyo. Ako'y bumabatay lamang sa mga nakikita ko sa pagtatawas. Ganun pa man, walang mawawala kung gagawa tayo ng sagradong pag-aalay. Kasama na doon ang mga proteksyon at pagtaas ng dungan. Hindi man mabalik sa normal ang mga paa ni Pablo, pero nakakasigurado ako, mababawasan kung ano man ang pananakit sa katawan ng bata. Sumang-ayon ng pamilya sa sinabi ng manggagamot. Lahat gagawin para lamang mapabuti ang kalagayan ng bata. Sa kasalukuyan, hindi man lang nakapagtapos ng elementarya si Pablom dahil sa panunukso ng mga kaklase. Nagkaroon pa ito ng 2 babaeng kapatid. Sa awa ng Diyos ay normal ang mga ito. Ganun pa man, hindi siya nagtanim ng kung anumang galit sa magulang nang malahad sa kanya ang kwento. Bagkus ginamit niya pang-aral upang hindi maulit ang anumang masamang pangyayari. Naging maayos ang buhay dahil sa swerteng hatid nito sa hanap buhay ng ama. Sa pangkasalukuyan ay may sarili itong pamilya. Naibahagi niya ang kwentong nailahad ng magulang upang mapagpulutan ng aral. Lagi niya itong nalalahad sa tuwing may nagtatanong kung bakit nagkaganon ang kanyang paa. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Malinaw yung mensahe ng storya. Mag-ingat sa mga ginagawa o sasabihin sa kapwa natin dahil anumang oras, pwede yang bumalik sa atin. Muli maraming salamat. Paalam.